RMN. Narito na ang numero unong pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero uno. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas, at ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, mga whistleblower dudang panggugulo lamang ang motibo ng paglabas na iba't ibang listahan na masangkot sa PDAP scam. Walang ibang ibig sabihin po niyan kundi guluhin lamang itong investigasyon na nangyayari. Senator J.V. Ejercito iginit na mismong si Janet Lim Napoles ang nagkumpirmang hindi siya kasama sa mga sangkot sa PDAP scam. Si Napoles na mismo ang sabi na pinatatanggal ang pangalan ko dahil hindi nga na ako kilala at siguro wala kaming transaksyon. Kalidad po ng edukasyon dapat unahin bago ang serye ng tuition fee increase. Bilang ng patay sa MERS coronavirus sa Saudi Arabia muling nadagdagan. Mga pasaherong galing Middle East, obligado na hong magsumite ng health declaration checklist sa NAIA. Balita negosyo natin, coffee industry sa Kalinga Province palalawakin pa. At balitang world, patay sa pagsabog ng minahan sa Turkey mahigit 106. Buong bansa sa boses ng balita. RMN News. Buhay Pilipinas, ang hali po ng Miyerkules ngayon, May 14, 2014. Ito ang numero unong RMN News Nationwide. Ako si Buddy Obera. At ako naman si Weng de la Peña. Tayo ay live sa DYHP 612 RMN Cebu, DXPR 603 RMN Pagadian, DYRR 792 RMN Ormoc, DYHB 747 RMN Bacolod. Live International via Ustream, search RMN Manila. Live din po tayo makasama sa WRMN New York, USA. At sa lahat natin mga number 1 AM stations sa buong bayan. Duda ang abogado ng mga whistleblower na si Atty. Labito Baligod sa nilalaman po na affidavit at listahan ng kampo ni Janet Napoles sa mga sangkot sa pork barrel scam. Sa interview ng RMN kay Baligod, sinabi niyang walang ibang pakay kundi guluhin lamang ang investigasyon sa paglantad ng 5 Napolist na hawak ngayon ni na Pangulong Noy, Senator Panfilo Lacson, DOJ Secretary Leila de Lima, Miss Sandra Cam, Ben Horluy at sa isang pahayagan. Ayon po kay Baligod na busisi na niya ang affidavit at mga listahang isinumite kung saan ay magkakaiba nga ang mga nalalaman ng mga ito. Kaya naman hindi na niya ito magtataka kung ang magiging depensa ni Ginang Napoles sa mga criminal cases ay insanity. Yung ibinigay nila di umano kay Senator Lacson na listahan nila at saka yung affidavit niya, nabasa ko po yung affidavit na yan. At hindi ho ako magtataka kung ang magiging depensa ni Ginang Napoles sa mga kaso na yan ay insanity. Kasi po ang gulo po, no? Ang gulo ng affidavit niya at ang conclusion ko nga dyan kung hindi siya nasisiraan ng ulo, magkaiba ang naghanda ng listahan na yan. Bukod dito sa mga listahan anya ng mga ahente, mayroon din hindi isinama tulad ni Atty. Gigi Reyes, Chief of Staff ni Senator Juan Ponce Enrile. Ang git pa ni Baligod halata sa isinumiting papel na dumidistansya si Napoles sa scam sa pagsasabing hindi umano siya ang mastermind at financier lamang siya. Dahil dito'y naniniwala si Baligod na hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa rin si Ginang Napoles at hindi siya dapat paniwalaan. May mga binanggit po siya na mga ahente niya. Pero hindi niya sinasabi yung ibang nag-ahente naman sa kanya. So, hindi ko po maintindihan yung naging batayan niya. At ang talinaw po dito, hindi niya sinasabi si
si Attorney Gigi Reyes. Hindi rin niya sinasabi si Attorney Cambe. So, may mga sinasabi po siya, meron din siyang ibinabawas. Kaya halatang halata po ito na ang pakay lamang ni Ginang Napoles ay manggulo at hanggang ngayon, isang patunay yung affidavit niya na hanggang ngayon ay nagsisinungaling pa rin siya. Si Attorney Levito Baligod sa interview ng RMN. Abad at Alcala hindi sisibakin sa posisyon. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report. Mananatili pa rin sa posisyon sina Agriculture Secretary Proceso Alcala at Budget Secretary Florencio Butch Abad kahit patuloy ng nasangkot ang mga ito sa 10 billion pesos port barrel scam. Ayon kay Communications Operations Secretary Fanny Coloma, hindi naman nawala ang tiwala ni Pangulong Aquino sa dalawa niyang gabinete. Pero binigyan din ni Coloma na matindi ang atas ni Pangulong Aquino na walang dapat siluhin at pananagutin ang mga sangkot sa anomalya basta't susuportahan ng matitibay na ebidensya. Nabatid na umabot sa 80 dati at nakaupong mambabatas ang kasama sa Napoles list na ibinigay ni Secretary Pan Canelacson sa Senate Blue Ribbon Committee. Unang itinaginiabad ang pagkakasangkot niya sa nasabing anomalya at sinabi nitong paninira lamang ito ng mga gustong papagsakin ang Administrasyong Aquino. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Deo de Guzman, Patak RMN. Radyo mo nationwide. Listahan ni Napoles dapat ingatang huwag magamit sa pagwasak sa mga politiko at opisyal ng pamahalaan. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Umaapela ngayon sa Senate President Franklin Drilon sa publiko na maging mapagbantay sa mga government officials at maging maingat sa pagpatol sa iba't ibang issue na ibinabato sa mga opisyal ng pamahalaan gamit ang umunay affidavit at listahan ni Janet Lim Napoles. Giit ni Drilon, dapat timbangin muna at alamin kung propaganda lamang o tunay at may basehan ng aligasyon. Narito ang pakayag ni Senator Drilon. Ngunit dapat naman may karapat-dapat na suporta. At ito po'y kung walang suporta, listahan lamang. At ingatan din natin na alam niyo, malapit na ang halalan at ang mga operators ay may hanap buhay. Kaya ito po'y ingatan natin at ang reputasyon ng ating mga kasamahan ay is on the line and give them every opportunity to defend themselves. What I can assure you as the President of the Senate is that we will follow the rule of law. Sa ngayon, mayorya ng mga senador ang nadadawi sa mga listahan ni Napoles ng umunay nakatransaksyon niya sa PDAF scam. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Patak RMN. Radyo mo nationwide. Mosyon naman ni Napoles sa pagbawi sa Asset Reservation Order dinidinig ngayon sa Manila RTC. Kasama natin sa Balita Live si Angel Ronquillo. RMN Report. Dinidinig na ngayon sa sala ni Manila Regional Trial Court Branch 22 Judge Marino de la Cruz ang motion for reconsideration na inihain ni Janet Lim Napoles kung saan una niyang hiniling na bawiin na itinabas na asset preservation order ng korte laban sa kanyang mga bank accounts ari-arian. Ayon sa kanyang abogado ni Attorney Bruce Rivera, nabigo ang gobyerno na patunay sa iligal na pamamaraan na kuha ng pamilya Napoles ang kanilang yaman dahil bungaan niya ito ng kanilang pagsusumikap sa trabaho. Maliban dito, muling igin ang kampo ni Napoles na isinama ng anti-money laundering council sa freeze order ang kanyang mga ari-arian na matagal na naipundar ng pamilya Napoles bago pumutok ang pork barrel scam. Samantala, sinabi din ni Attorney Rivera na mamayang hapon didinggin din sa Makati RTC ang hirit ni Napoles na manatili muna sa ospital na Makati. Paliwanag nito na silang manatili muna sa ospital si Napoles para sa kanyang mas mabilis na paggaling. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sinawalad po ni Senator JB Ejercito sa RMN na ang kampo mismo ni Pork Barrel Scam Queen Janet Napoles ang nagsabing hindi talaga kasama siya sa nilabas na listahan ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson. Ayon kay Ejercito, si Napoles mismo nagsabing alisin ang kanyang pangalan sa listahan. Nagulat na po ako, ba't ako ay nakasama dyan? Dahil hindi ko talaga nakasama yung mga pangalan na nandun. Tapos, isa pa ay gusto ko lang ibalita sa inyo. Yes, sir. Sa telebisyon, sa pangunahing balita, na si Napoles na mismo ang sabi na pinatatanggal ang pangalan ko dahil hindi nga na ako kilala at siguro hindi, wala kami transaksyon. So, nanggaling na po sa kampo niya na hindi po ako kasama dyan. Binatigos din ni Ejercito ang inilabas na balita ng Inquirer. Nagsasabi noong 2011 nagsimula ugnayan nila Ejercito at Napoles.
Alam mo naman si PBI, basta negatibo, talagang isang karakot niya, positibo, kailanman, hindi naman kami nababanggit. Ito subukan ko, ay napapagod na rin ako kasi hindi ko naman dapat dinidikay sa sarili ko sa issue ito dahil hindi ko makakilala talaga sila Poles. Sabay niyan muling iginit ni Senator JB na isa pa nga siya sa pumirma sa committee report ng Senate Blue Ribbon Committee na nagrekomendang sampahan ng kaso masangkot sa pork barrel scam. Matatandaan kasing kabilang din ang pangalan ni Ejercito Sanapolis na sinasabi nagkaroon ng transaksyon sa JLN Corporation. Samantala ay maaring magsampa naman ng kaso ang mga idinadawit sa pork barrel scam laban kay Janet Lim Napoles. Sa interview ng RMN kay Integrated Bar of the Philippines National President Vicente Hoyas ay pananagutan ni Napoles ang affidavit ni Napoles. Kaya maaari siyang makasuhan ng mga taong idinadawit niya sakaling wala siyang ebidensyang mailabas. Lalo na't malinaw na paninirang puri ito. Naniniwala rin si Johas na dapat nang ilabas ni De Lima ang affidavit ni Napoles dahil karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan, lalo na't marami ang naglalabasang Napolist. Kapag inalabas, bakit kailangan i-sanitize pa niya yun? For what purpose? Kasi anyway, kung hindi totoo yung nakalagay din, hindi naman liability ni the police yun eh. Bakit kailangan i-verify pa niya samantalang affidavit na yun ng tao? Bawang walang ebidensya to substantiate yung allegations, hindi pa pananagutan niya yan. Doon sa mga taong idinawit niya. Si IBP National President Vicente Hoyas sa interview ng RMN. Samantala masama dapat gawing pamantayan ng Commission on Higher Education CHED ang kalidad po na edukasyon bago itaas ang sigil sa matrikula. Yan ang mungkay ni Senator Bam Aquino sa CHED malang maghain na ng petisyon na may 323 mga kolehiyo at universidad sa bansa para sa school year na papasok. Git ng Senador, anong garantiya niya ang makukuha ng mga magulang sa pagtatas ng matrikula kung manatiling lagpak ang kalidad na edukasyong dapat makuha ng mga anak. Ako dito tinawagan din sa Aquino na gamiting basehan kung gumaganda lagay ng edukasyon sa pamamagitan daw po ng employability na mga magsisipagtapos bilang solusyon sa lumalalang problema sa kawalan ng trabaho sa bansa. Samantala ay mga pasaherong galing Middle East naman, obligado na ho pa rin magbigay ng health declaration checklist sa NAIA. At kasama natin sa balitang yan live si Joyce Adra. RMN Report. Inoobliga pa rin ng Bureau of Quarantine sa NAIA ang pag-fill up ng health declaration checklist sa mga pasaherong galing Middle East. Maging ang mga pasahero may connecting flight sa gitnang silangan ay obligado ring mag-fill up sa nasabing form. Ayon sa Bureau of Quarantine, kasama rin sa sakop ng pulisiya ang crew ng airlines na may ruta sa Middle East. Nakalagay din sa likod ng form ang mga ospital na maaaring tawagan ng mga pasahero nga makakaramdam ng mga sintomas ng MERS coronavirus sa loob ng 14 na araw mula nang sila ay dumating sa Pilipinas. Kasama mo sa NAIA, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa kaugnay pong balitang yan ay muling nadagdagan nga ang bilang ng namatay sa Saudi Arabia sa dahilan ng pagkaroon ng MERS-CoV. Ayon sa Health Ministry, pumalo sa 152 ang bilang ng namatay matapos sa may tala ang 5 panibagong namatay. Umakyat naman sa 495 ang bilang po ng mga tinamaan ng sakit sa Saudi. Nabatid din sa mga nasoy na sa Riyadh habang ang nalalabing 4 ay mula sa Jeddah kung na lumabas ng sakit dito noong 2012 sa Saudi Arabia. RMN News Negosyo. Target po ng mga coffee stakeholders sa Kalinga Province ang pagpapalawak ng 600 hectares na lupain sa loob ng 5 taon. Ito ay kasunod na rin ng kanilang napagkasunduan na 8 coffee farmers at processors organization sa lalawigan. Kasama sa planong coffee expansion ang pagdadagdag ng mga kagamitan, maging ang pagpapaganda sa kalidad ng mga binhi, proseso at pagtatanim ng kape. Layo nito na mapangalagaan ang potensyal ng kumpanya na maging world's second most heavily traded commodity. Ang Kalinga Province ay isa sa mga top producer ng kape sa buong bansa. RMN News Abroad. Doon tayo sa Turkey. Higit sa 106 na po ang patay sa pagsabog sa isang minahan sa Manisa. Ayon sa Energy Minister na si Taner Yildiz,
Batay sa pinakahuling talaan ng talaan ho ng namatay sa pagsabog, pumalo na sa 166 ang namatay, habang lagpas na rin sa 360 ang nailisan. Tiyatay nasa 787 minero ang naipit ng maganap ang pagsabog nitong Martes. Nasa kalahati lang ito ng tiyatay nasa 100 o 1,500 na minerong nagtatrabaho sa lugar. Patuloy naman ang rehabilitation efforts ng otoridad sa insidente. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Iyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Miyerkules ng tanghali, Mayo 14, 2014. Pwede hong panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 12 ng tanghali sa YouTube. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord. At tayo po'y nagkasama-samang muli. At salamat sa inyong naging panahon sa amin. At sa huling pagkakataong pagtatambal namin ni Kasamang Weng, salamat Kasamang Weng. Salamat din sa iyong naging pagsama sa atin sa nakalipas na ilang taon. Hindi malito, ito na ho yung huling broadcast namin na magkasama. That's right. Dahil po si Kasamang Buddy, maglilib lang. Kasama niyo po sa serbisyo publiko, ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo, Nationwide. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Alas 12:17. Tatak RMN. That news